Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Hindi siya basta tao, eksperto siya, marunong tumingin, marunong pumili, marunong mag-value. Buong buhay niya, naghahanap siya ng pinakamagandang perlas, araw-araw, biyahe kung saan-saan, pagod, puhunan, oras, at habang naghahanap siya ng magaganda, bigla niyang nakita ang isang hindi lang maganda, hindi lang bihira. Ito na ang perlas na higit sa lahat. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Matthew chapter 13 verse 45 to 46. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na may malaking halaga, siya'y umalis, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ito. Isang kwento, 2 talata, pero isang desisyon na magbabago ng buhay. Ang mangangalakal ay naghahanap, hindi siya kontento sa kung ano ang meron siya. Lagi siyang may hinahanap na mas maganda, mas mahalaga, mas makabuluhan. Ganito ang puso ng tao. Maaaring hindi mo aminin, pero may hinahanap ka. Tagumpay, pag-ibig, kapayapaan, kahulugan ng buhay. Kahit gaano ka pa ka-busy, may puwang sa puso mo na naghahanap. Habang naghahanap ang mangangalakal, nakakita siya ng maraming perlas. Magaganda, makikinang, may halaga. Ganito rin ang mundo. Nag-aalok ito ng maraming magagandang bagay. Karera, pera, relasyon, katanyagan, sariling pangarap. At oo, magaganda sila. Pero hindi sila sapat. Dahil kahit makuha mo ang lahat, may kulang pa rin. At nang makakita siya ng isang perlas na kakaiba. Isang perlas na hindi niya pa nakita kailanman. Isang perlas na sa sandaling makita niya, alam niya na ito na. Ganito ang kaharian ng Diyos. Kapag tunay mo itong nakita, hindi mo na kailangan ang iba. Anong ginawa niya? Pinagbili niya ang lahat. Hindi niya ikinumpara. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nakipagnegosasyon. Bakit? Dahil ang nakita niya ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng hawak niya. Ito ang punto ni Jesus, na kapag nakita mo ang tunay na halaga ng kaharian ng Diyos, lahat ng iba ay magiging pangalawa. Sa nakatagong kayamanan, aksidenteng natagpuan. Sa perlas, sinadya, hinanap, pinaghirapan. Ibig sabihin, may mga taong biglang nakatagpo sa Diyos at may mga taong matagal nang naghahanap hanggang sa makita nila siya. Pero pareho ang ending, isusuko ang lahat. Ang problema sa marami, gusto nila ng perlas pero ayaw nilang bitawan ang hawak nila. Gusto nila ang Diyos pero ayaw nilang isuko ang kontrol. Gusto nila ang kaharian pero may backup pa rin silang mundo. Pero ang mangangalakal, walang backup, walang plan B, all in. Kung ipapakita sa iyo ngayon ang kaharian ng Diyos at sasabihin, ito ang perlas na higit sa lahat, handa ka bang isuko ang pride mo, kasalanan mo, relasyon mo na humihila sa iyo, palayo sa Diyos, plano mo na hindi ayon sa Kanya, or pipiliin mong manatili sa magagandang perlas ng mundo? Dahil ang perlas na ito, hindi kukupas, hindi nawawala, hindi nasisira, hindi nananakaw. Ang mundo ay nagbibigay ng pansamantalang saya, pero ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, tunay na pagkakakilanlan, buhay na walang hanggan. Ito ang perlas na hinahanap ng puso mo. Kahit hindi mo pa ito alam, isipin mo, ikaw ang mangangalakal, buong buhay mo naghahanap ka, sinusubukan mo ang iba't ibang bagay, may nakuha ka pero hindi sapat, at ngayon nasa harap mo na ang perlas, ang kaharian ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang buhay kasama ang Diyos. Ano ang gagawin mo? May dalawang klase ng tao, nakakita ng perlas pero umalis, nakakita ng perlas at isinuko ang lahat. Ang una, mananatiling naghahanap. Ang pangalawa, makakahanap ng tunay na buhay. Isang mangangalakal, isang perlas, isang desisyon. Hindi ito tungkol sa dami ng perlas na hawak mo. Ito ay tungkol sa kung nakita mo na ba ang
ang pinakamahalaga sa lahat. At kung nakita mo na, handa ka bang isuko ang lahat? Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi lang dagdag sa buhay mo. Ito ay buhay mismo. At kapag pinili mong yakapin ito, maaaring mawala ang ilang bagay sa mundo mo. Pero makakamit mo ang isang bagay na hindi kailanman mawawala, ang presensya ng Diyos sa buhay mo. At sa dulo ng lahat, habang ang mundo ay nawawala, ang yaman ay kumukupas, ang lahat ay naglalaho, ikaw ay may hawak ng isang bagay na walang hanggan. At doon mo masasabing, ito pala ang tunay na kayamanan.